What is up mga kagitarisma? In this video ay ituturo ko sa inyo kung paano ba tugtugin yung guitar intro ng kantang Marilag by Dionela. Para magawa ninyo yung guitar lesson natin for this video, kailangan mong gumamit ng capo. Ilalagay natin ito sa 6th fret. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito natin ilalagay yung capo. Yan. So ngayon, ang magiging first fret na natin is ito. So may tuldok, yun yung palatandaan natin. So kung may ganito yung gitara mo, mas maganda. So first fret, second fret, third, fourth, fifth, at hanggang dito na yun sa dulo. Ipaparinig ko muna sa'yo kung ano ba yung magiging resulta pagka na-perfect mo ito. Oops, huwag kang magalala, mukha lang siyang mahirap, pero ituturo ko sa iyo step by step ng mabagal para madali mong maintindihan. Para magawa natin yon, kailangan nating alamin muna yung mga chords na ginamit. So ang chords natin dyan ay C add 9, G, E minor, and then D. Ang first step natin, punta tayo sa C add 9, pero yung gawin mong version, huwag mo nang pindutin yung dulo sa first string. Yan, so ganun yung magiging tunog niya. First step natin, isang bagsak ng C add 9. Okay? After that, kalabitin mo yung second string. Pagtugtungin natin, isang bagsak ng C add 9. And then kalabitin mo yung second string. Next step natin, punta tayo sa G chord. Isang bagsak din. Yan, ulitin natin. C add 9, isang bagsak. Kalabitin ng second string. Isang bagsak sa G. Ayan, so that's the first step. So bilisan natin ng konti nang hindi binibilang. Pwede nyo akong sabayan in 3, 2, 1, go. Para naman sa second step, mag-focus kayo dito sa first string. And tignan nyo rin mabuti yung mga gagamitin kong daliri sa second step. Una natin gagawin, kalabitin mo yung first string. Okay, so wala tayong pinipindot. Ang tawag dito, 0. Okay? So, lalagyan natin ng number para madali yung masundan. Pag sinabi kong 0, open string yan. Wala kang pipindutin sa first string. That's 0. Pag sinabi kong 2, pupunta ka sa second fret. Again, first string lang muna tayo. 0, 2, using our hintuturo. 3, gamit ang middle finger. And then 7. So, bilang tayo. 3, 4, 5, 6, 7. Pero this time, gagamitin natin yung ring finger natin. Okay, so ulitin natin. 0, 2, 3, 7. So, lalagyan natin ng konting style, yung tinatawag na hammer. From 0, kakalabitin mo yan. 0, and then pipindutin mo yung second fret na hindi mo kinakalabit yung string. Kakalabitin mo lang siya sa 0. And then, pindot. Okay, so ang tunog yan, ganito. Isang kalabit, tapos pindot sa second fret. Okay? So, dagdagan natin ng third fret. Okay? Pero dito sa third fret, kakalabitin mo na siya ulit. Hindi mo lang siya kakalabitin sa second fret. Kasi sa 0 ka kakalabit. Kalabit sa 0, and then pindot sa second fret. Kalabit ulit sa third fret, and then kalabit ulit sa 7th fret. Balik tayo dito sa second step. Okay? Pagpunta mo ng third fret, isasabay mo naman siya dito sa 6th string. Open string din yan. Okay? So, idagdag natin itong bass. Okay? So, sabay sila nung iyong middle finger sa third fret. Okay, balikan natin step 2. 0, hammer, and then third fret. Kasabay na ngayon ito 6th string para mabuo natin yung second step. Ulitin natin ng mas mabagal. Pwede nyo akong sabayan in 3, 2, 1, go. Pag na-perfect mo na siya, ganito yung magiging tunog niyan. Para naman sa ating third step, simple lang, punta kayo sa chord na D, isang bagsak. After nyo dito sa D, ang next step natin, pupunta kayo sa second string first fret. And then open string,
And then, ganun din sa 3rd string, 2nd fret. Open string ulit. Ayan, so pag binilisan natin ng konti, ganito yung tunog niyan. Okay, sabayan nyo ako. 1st fret, 2nd string, open string. 2nd fret, 3rd string, open string. Yan, so ulitin natin. This time, pagsabayin natin yung 2nd step at saka 3rd step. In 3, 2, 1, go. Para naman sa 4th step, pupunta kayo sa base ng C add 9. Diba? Ito yung C add 9. Tanggalin mo lang yung dalawa sa baba. So, maiiwan yung dalawa sa taas. Okay. So, kakalabitin mo lang sila parehas, which is yung 5th string and then the 4th string. Yan, sabay lang. Okay. Tapos, itaas mo yung hintuturo. So, kalabitin mo ulit yung 4th string. Open string siya. Ulitin natin. Sabay. And then, taas. Kalabit. Yan. Bilisan natin ng konti. Okay. And then, after this, para naman sa 4th step, punta kayo sa C add 9. Yan. Tanggalin mo yung dalawa sa baba. And then, pagsabayin mong kalabitin yung natitira mong pinipindot na string, which is yung 5th string at 4th string. Ayan, so sabay nyo siyang kalabitin. And then, iangat mo yung hintuturo mo. Then, kalabitin mo yung 4th string. Ulitin ko, sabay. 4th string, angat. And then, iangat mo yung middle finger mo sa taas. Ayan, which is sa 6th string, 3rd fret. Ang pagsasabay mo naman ngayon is 6th string, 3rd fret, tsaka yung open string ng 3rd string. Balikan natin yung first step sa 4th step. Sabay, angat, and then taas, sabay sa 3rd string at 6th string. Okay, ngayon, babagalan ko. Pwede nyo akong sundan in 3, 2, 1, go. Para naman sa ating last step, punta kayo dito sa 2nd fret, 4th string. So, kalabitin natin yan. And then, i-slide nyo siya papunta ng 4th fret. Yan. So, pag ganun, ulitin natin. Kalabit, slide. Kalabit, slide. Ganun siya. After nyo dito, pagsasabayin nyo naman ngayon yung 6th string at saka 3rd string. Wala kayong pipindutin dyan. Ganun lang siya. Ulitin natin. 2nd fret, 4th string. Then, slide papunta ng 4th fret. And then, kalabit sa open string na 6th and 3rd. Okay, pagsabayin natin. In 3, 2, 1, go. After this, open string sa 2nd string. And then, kalabit ulit sa 4th string. And then, isabay ngayon yung 4th string at saka 5th string, 5th fret. So, ang magiging tunog niyan pag na-perfect mo, ganito. Baga na lang natin. And then, yung last step natin na pipindutin ay itong 3rd string, open string. Yan, ganun lang. So, ganun yung tunog niya. Bagalan natin sa step number 5. In 3, 2, 1, go. Ngayon, subukan nating pagsamahin from step 1 to step number 5 ng mabagal. Pwede nyo akong sabayan para makapag-practice din kayo. In 3, 2, 1, go. Ngayon, sabay-sabay na nating tugtugin ang intro ng Marilag. In 3, 2, 1, go.